Praise God. Hallelujah. Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sumagana nawa sa bawat isa sa atin at muli natin pag-aaralan ang mga salita ng banal na kasulatan sa umagang ito at ating tunghayan ang ating pag-aaralan sa Aklat ng Mga Gawa chapter 20 verse 24. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita at ito yung ating paksang pag-aaralan, ang tinatawag na life is worth living for, na ang buhay ay makabuluhan o napakahalaga. At ito ay isang makabuluhang buhay na ating tinanggap ang isang opportunity na tayo ay naririto sa ibabaw ng lupa. Sa English King James Version, ganito ang sinabi ng banal na kasulatan, verse 24, chapter 20 ng Book of Acts. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and ministry which I have received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. At ito yung ating makikita, ito yung ating mapapansin, yung sinabi ni Apostol Pablo na to finish my course with joy. Nang ibig sabihin mga kapatid sa ating Panginoon, yung kanyang katungkulan na binanggit sa banal na kasulatan sa English King James Version ay course. At ang sabi niya ay with joy. Kaya kung titingnan natin, ito yung napakaganda na pagkakataon para sa buhay ng isang tao na maranasan niya ang kahulugan at ibig sabihin ni Apostol Pablo. Na ang sabi niya, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Pero yung binanggit niyang aking katungkulan sa English King James Version ay may kaakibat na joy. My course with joy. Kaya ibig sabihin, sa biyayang ito, sa kalagayan ni Apostol Pablo ay sadyang nasumpungan niya kung ano ba yung pinakang meaning ng buhay. Kaya sabi niya, to finish my course with joy. At alam naman natin, ang buhay ng tao, laging ang takbo niyan, ang laging hakbang niyan, yung kasiyahan, yung katuwaan, yung kagalakan. Sabi nga, ang tao ay gagawa ng isang okasyon, gagawa ng isang kasiyahan. Kahit siya'y gumastos ng malaki, ang mahalaga, masiyahan. Kaya dahil dito, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, to finish my course with joy, na andun yung kagalakan na kanyang gampanan, yung kanyang katungkulan. At ano yung katungkulan na sinasabi rito ni Apostol Pablo? Na yung kanyang buhay ay maging makabuluhan at ito ay ating dadaanan mamaya. At ang kakabuluhan buhay, ang sinasabi niya, ay yung ipinagkatiwala, ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon Jesucristo, yung tinatawag na biyaya ng Ebanghelyo. At yun yung ating naging pinag-aaralan, bagamat sabi nga ay malalim, yung sinasabi ng John chapter 1, na sinasabi ron sa verse 16 to 18 o verse 14 to 18, biyaya sa biyaya. Ang kautusan ay dumating sa pamagitan ni Moises. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang biyayang ito ay biyaya sa biyaya. Kaya naiintindihan ni Apostol Pablo yung sinulat ni Apostol John or ni John Beloved
kung anong ibig sabihin ng biyaya. Kaya dito sa ating teksto, sinabi ni Apostol Pablo na yung kanyang pagpapatotoo, ministeryo na kanyang patunayan, patotohanan, ihayag yung ebanghelyo ng biyaya. Kaya ibig sabihin, ang ebanghelyo ng ating Panginoon, merong itong nakalakip na biyaya, at sa biyayang ito, napulpil ni Apostol Pablo yung plano ng ating Panginoon Diyos na ibigay para sa lahat ng tao. At ito'y nasumpungan ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya, to finish my course with joy. At yun nga ang buhay ng tao. Ang sabi nga, ang laging hakbang niyan, kasiyahan, kagalakan, katuwaan. Sabi nga ay laging gagawa ng mga hakbang para lamang masiyahan. At sa paggawa nila ng mga hakbang ng may kasiyahan, ay kanila itong binabayaran ng halaga. Pero itong bagay na ito, ang sabi nga na natanggap ni Apostol Pablo ay hindi mababayaran ng salapi o ng ginto o ng pilak. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kung ang buhay na ninanais ng buhay ng tao ay kagaya ng buhay na tinanggap ni Haring Solomon, ang sabi nga, kulang. Kaya si Haring Solomon ay sumulat sa aklat ng Ecclesiastes chapter 2 verse 17 na sinasabi, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me. Kinamuhian ko yung buhay. Nang ibig sabihin yung joy na sinasabi ni Apostol Pablo, hindi yun yung nararanasan ni Haring Solomon. Bagamat sinabi niya, ginawa ko ang mga bagay na ito sapagkat nasisiyahan ng aking puso. Nagtayo ako ng mga bahay, nag-itipon ako ng mga kayamanan, nagkaroon ako ng mga manunugtog, nagkaroon ako ng mga bukirin, ng mga kawan. At hindi lang niya binanggit, nagkaroon siya ng maraming asawa. Pero ang punto, pagdating dito sa verse 17 ng chapter 2, ay dumating siya sa puntong hindi siya nasiyahan sa buhay, or else hindi na siya masaya sa kanyang ginagawa. At ito po yung buhay ng tao. Kung ating pag-aaralan ng buhay ng tao, mayaman man o mahirap, ang laging pangarap niyan, masiyahan. Masiyahan at masiyahan. At dito sa paghahanap ng tao ng kasiyahan, ang sabi nga ay marami ang naliligaw, marami ang napapahamak, at marami rin ang nabibigo. Sapagkat ang isang malaking katotohanan sa bawat tagumpay ay nagiging kabiguan. Kaya po yung pinapaliwanag natin minsan sa ating mga ilustrasyon bilang isang tao na may pangarap sa buhay, kung siya ay isang janitor sa isang kumpanya o sa isang bangko, parang siya ay masaya na doon, at least bangko yung pinagtatrabahuhan niya. Pero habang tumatagal, hindi siya nasisiyahan. Yung maging kagaya na lamang ng liaison officer, maging ganun man lamang siya, wag yung lagi na lamang sabi palampaso, walis, daspan ang kanyang hawak. Maging liaison officer man lamang siya. At kung mangyari yun, kung siya'y masikap, masipag, mapapagkatiwala, mangyayari yun. Kaya kapag siya'y na-promote, may katuwaan doon, may kagalakan doon. Pero habang tumatagal, hindi na siya masisiyahan. Gusto naman niya ay sana andito na lang ako sa loob ng opisina, dito na lang ako sa loob ng bangko kasi mainit din sa labas, nakakapagod din. Kaya marahil, maaari siya ay mag-self-support sa kanyang sarili na sinasabi is working student. At least kung makatapos siya, baka siya ay mapabilang sa isa sa opisina na kanilang kinalalagyan. Kung siya ay mag-aaral ng accounting o accountancy, maaari siya ay makagraduate. At kung makagraduate, salamat, at pwede siyang mahal sa kanilang kampanya bilang isang, sabihin natin, clerk. Masaya na siya doon, at least meron na siyang lamesa, meron na siyang posisyon. Pero habang tumatagal, sa kanya nakatambak yung mga gawain sa loob ng opisina. Kaya hindi na rin siya masisiyahan doon, at least sana maging teller man lamang ako dito. O kung siya'y ma-promote, maging ganon, masaya siya. Pero pag nakita niya tumatagal, hindi na rin siya masaya.
hanggang sa mangarap siyang maging supervisor para hindi siya lagi nasesermonan at siya naman ang magsesermon. Pero nakita niya, hindi rin pala masaya, dapat pala manager siya. At kung siya'y maging manager, makikita niya, nasa kanya yung mga problema ng buong kumpanya sa lugar na kanyang kinalalagyan. Kaya sabi niya, sikap lang kailangan. Maaaring ma-promote siya, maging division manager siya. O kaya maging regional manager na siya. Provincial manager, sabihin, mataas na posisyon, yung buhay niya nauubos pero later on, sabi nga ay hindi siya nasisiyahan sa bawat tagumpay. Hanggang mangarap siya na magtayo ng sariling kumpanya. Ganun ang buhay. Kasi nga yung kasiyahan laging kulang, kumbaga kay Haring Solomon, hindi talaga siya nasiyahan. Pero kung i-compare natin itong ipinapatotoo ni Apostol Pablo, ang sabi niya, to finish my course with joy. Ibig sabihin, ito'y kagalaan, katuwaan para sa akin. At ito yung buhay na aking pinili, hindi yung buhay ko noon na para bang mahalaga, pero ngayon ito yung pinakang mahalaga. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ang buhay ng bawat isa sa atin ay may layunin. At marahil ay makita natin ang isang halimbawa rin sa banal na kasulatan na ang buhay ng apat na kitongin ay naging isang bayani sa banal na kasulatan. At itong sinasabi sa aklat ng unang hari, 2 King chapter 7 verse 3 to 9, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Merong ang apat na may ketong sa pasukan ng pintuang bayan. At sila'y nagsang-usapan, bakit tayo nauupo rito hanggang sa mamatay? Kung ating sasabihin, tayo magsipasok sa bayan, may kagutom nga na nasa bayan, tayo ngay mamamatay roon. At kung tayo magsisitigil na upo rito, tayo mamamatay rin. Ngayon ngay halina at tayo lumapit sa hukbo ng mga taga-Syria. At kung tayo iligtas nilang buhay, tayo mabubuhay. At kung tayo patayin nila, mamamatay lamang tayo. At sila'y nagsitindig ng magtatakip siling upang magsiparoon sa kampamento ng mga taga-Syria at nang sila'y magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento ng mga taga-Syria, narito walang tao roon. Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang hugong ng mga karo at huni ng mga kabayo sa matuwid bagay hugong ng malaking hukbo at sila'y nagsang-usapan, narito inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang hari ng Heteo, ang mga hari ng mga taga-Ehipto upang magsidalawang sa atin. Kaya't sila'y nagsitindig at nagsitakas sa pagtatakip silim at iniwan ang kanilang tolda at ang kanilang mga kabahay, kanilang mga asno at ang buong kampamento na gaya ng dati at nagsitakas dahil sa kanilang buhay. At nang ang mga may ketong na ito ay magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento, sila'y nagsipasok sa isang tolda at nagsikain at nagsiinom at nagsipagdala roon ng pilang at ng ginto at ng bihisan, nagsiyaon at itinago. Sila'y bumalik, pumasok sa ibang tolda, nagdala rin mula rito at nagsiyaon at itinago. Nang magkagay na nagsang-usapan sila, hindi mabuti ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabubuting balita at tayo'y tumatahimik. Kung tayo'y magsisipaghintay hanggang sa pagbubukang liwayway sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Ngayon nga'y halina, tayo'y magsiyaon at ating saysayin sa sambahayan ng hari. Ito yung kasaysayan ng apat na bayani na sila'y may karamdaman o merong mga ketong. Sila'y nagsasang-usapan sapagkat sa Samaria may kagutom, sapagkat sila'y nakukulong doon sapagkat ang mga hukbo ng Syria ay nakaabang sa kanila, kaya hindi sila lumalabas doon sa kanilang kinalalagyan. At itong apat na kitongin, pare-pareho silang may ketong, hindi sila pwedeng pumasok sa bayan dahil bawal, dahil sila ngay may ketong. At sigurado kung bawal sila lumapit sa bayan, mas lalong bawal na lumapit sila sa kampamento ng Syria. Pero sila nag-iisip sila, anong gagawin natin? Tayo ba uupo na lamang ba tayo rito hanggang mamatay? Pag pumasok tayo sa bayan, may kagutom din doon. Mamamatay din tayo. Pag pumunta tayo sa kampamento ng mga taga-Syria, baka patayin tayo. Kaya anong gagawin natin? Ang sabi nila, mas mabuti pa sa kampamento ng Syria pumaroon tayo. Pag tayo pinatay,
di pinatay lamang nila tayo sapagkat tayo na may mamamatay din dahil sa sakit natin, may ketong tayo. Pero habang may buhay, sabi ginagawan pa rin nila ng paraan. Kaya dahil dito sa kanilang pasya, sila'y pumaroon sa hukbo ng Syria. At habang sila'y pumaparoon, ang ating Panginoon Diyos ay gumawa ng himala. Habang sila'y naglalakbay papunta roon sa kampamento ng Syria, nagparinig ang ating Panginoon ng malaking ugong ng mga hukbo, ng mga kabayuhan, ng mga huni ng mga kabayo at ng mga ugong ng mga rumaragasang kabayo. At dahil dito, natakot yung mga taga-Syria, yung hukbo ng Syria sa kanilang napakinggan. Sabi nila, napakaraming hukbo nito. Siguro inupahan ng Israel ang hari ng Heteo, maging hari ng Ehipsyo. At narito, dadaluhong sila sa atin. At dahil doon, nagkanya-kanya na sila ng pagtakas. Nagmadali sila at iniwan nila ang kanilang mga tolda, ang kanilang kampamento na gaya ng dati. Iniligtas lang nila buhay nila. Kaya ngayon, dumating ngayon itong 4 na kitongin. Nung dumating 4 na kitongin, walang tao. At dahil doon nakasumpong sila ng pagkain, dahil doon nakasumpong sila ng inumin, at ang sabi ro, sila'y kumain, sila'y uminom, nabusog sila, napatiran sila ng uhaw, nasiya sila, meron pang pilak, meron pang ginto, meron pang mga bihisan, dahil doon hinakot nila ito, at dinala nila doon sa gubatan, sa mga kasukalan. Sabi nga sa gubatan, at dahil doon ibinaon nila, itinago nila, muli silang bumalik, hinakot uli nila yung maksumpungan nilang mga pilak, ginto, mga gandang bihisan, at muli nilang ibinaon, itinago, at muli silang bumalik. Siguro naiisip nila, napakarami, ang sabi nila, hindi maganda ang ginagawa natin. Pinagpala tayo, nakasumpong tayo ng biyaya, pero ang bayan ng Samaria ay nagugutom na gaya din natin noon na nagugutom. Dahil dito tayo nakipagsapalaran at nakita natin ngayon ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Pinagpala tayo, napatirang uhaw tayo, nakakain tayo, nabusog tayo at labis-labis, sobra-sobra pa. At ito nga, hinahakot nila ang mga biyaya ng Panginoon para lang itago, para lang ibaon, para sa susunod na araw may magagamit uli sila. Ganun ang kanilang ginawa. Hinakot nila, ibinaon, naghakot uli sila, ibinaon. Pero sabi nila, ito yung magandang salita. Hindi maganda ang ating ginagawa. Ang araw na ito ay araw ng mabubuting balita. Itong ating tinanggap na biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Ang kasaganaang ito na ating tinanggap sa ating Panginoon, kailangan ito ng ating bayan, kailangan ito ng ating mga kababayan. Kaya dahil dito ang biyayang ito, wag nating sarilinin, wag nating ibaon, wag nating ilagay sa isang kasukalan upang walang makinabang kundi tayo lang pagdating ng panahon. Kaya dahil dito sila ay tumayo at humakbang at ibinalita nila sa Samaria ang dakilang kasaganaang ito. At nang una nga, ang sabi ron, ayaw magsipaniwala ng hari ng Samaria. Kahit yung kanyang mga kasangguni, at dahil dito, nagpautos muna sila para malaman nila kung gaano katotoo sinasabi ng 4 na kitonging ito. At dahil dito, napatunayan nga nila wala ng tao sa kampamento, at dahil doon, ay dumaluhong ang buong bayan at pinagpala ang buong bayan, nagkaroon ng kasaganaan sa Samaria. Kung titingnan natin ang buhay na ito ay kahalintulad ng buhay ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay isang tagapagtanggol ng reliyon. Isa siya sa mga pinuno sa kanilang reliyon. Isa siyang Pariseo. Opisyal siya sa kanilang bayan at siya'y opisyal ng Roman Empire. At siya'y opisyal din sa reliyon ng Hudyo sa bansang Israel. At dahil dito may mataas na posisyon si Apostol Pablo. Pero nang masumpungan niya ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon na ating pinag-aaralan, higit sa utusan ang kanyang tinanggap. At naunawaan niya kung ano ang biyaya ng bagong tipan. Kaya dahil dito si Apostol Pablo ay hindi bumalik sa kanyang reliyon. At sabihin babago na siya ng reliyon, kundi yung tinanggap niyang biyaya ay agad niyang ipinangaral. Una nga daw ay doon sa Damasco.
Kaya ito yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Book of Acts chapter 22, Book of Acts chapter 26, bilang patotoo ni Apostol Pablo, siya man ay masugid na tagasunod ng kanilang reliyon, ang reliyon ng Hudyo. Pero nung masumpungan niya ang biyaya ng ating Panginoon, ay agad niyang ibinalita kung ano ang meron sa biyaya ng ating Panginoon. At dahil dito ang biyayang ito ay nagbigay kay Apostol Pablo ng tinatawag na iba yung kagalaan, iba yung katuwaan, iba yung kaunawaan, iba yung kaliwanagan, higit sa kautusan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ni Moises o ang tinatawag na Law of Moses. Higit dito, gaya ng sinasabi ng John chapter 1, verse 14 hanggang 18, na biyaya sa biyaya na parito ang ating Panginoon Jesucristo, at ito'y naunawaan ni Apostol Pablo. Kaya dahil dito na maunawaan ito ni Apostol Pablo, nakita niya kung ano ba ang realidad ng buhay, gaano kahalaga at gaano makabuluhan ang buhay ng tao, at ito yung buhay na kinalalagyan ni Apostol Pablo. Nagtaglay siya ngayon ng biyaya at kaliwanagan na nagmumula sa ating Panginoon, at nais niyang ipahayag sa marami sapagkat alam niya bawat kaluluwa ay nauuhaw sa katotohanan, bawat kaluluwa ay nangungulila sa Panginoon Diyos na kanyang pinagmulan. Ang problema ay ayaw lamang mag-connect mula sa ating Panginoon Diyos at sa kalagayan ng tao, sapagkat meron niyang namamagitang sumpa ng kasalanan. Bagamat tayo tinubos na ng ating Panginoon Jesucristo, pero ang kulang dito ay ang tinatawag na pakikipagkasundo sa dugo ng tipan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil dito si Apostol Pablo ay tinawag na ambasador ng ating Panginoon dito sa usapin ng pakikipagkasundo upang sumilang ang buong kaliwanagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo sa buhay ng tao. Ito ang sinasabi na 2 Corinthians chapter 5. Unahin po natin sa verse 17 hanggang 20. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Datapwat ang lahat ng bagay ay pawang sa Diyos, na ipinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo, na ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo sa matuwid bagay, na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanik ang Diyos sa pamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sa English King James Version, dito sa verse 20, ganito ang sinasabi, Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ, instead be ye reconciled to God. Binanggit dito ni Apostol Pablo sa English King James Version, yung pagiging sugo ay ambassadors of Christ. At pag sinabing ambassador ay representative o tinatawag na sugo nga o tinatawag na tagapagsalita ng ating Panginoon Jesucristo or tagapamagitan. Gaya ng bansang Pilipinas, bawat bansa may mga ambasador. At doon sa ambassador na yon, kung anuman ang pangangailangan mo, anuman ang katanungan mo, anuman proteksyon ng kailangan mo, lapit ka lang sa ambassador. Then ang ating Panginoon Jesucristo ay meron ding ambassador, at ang ambassador na tinatawag dito ay si Apostol Pablo. Kaya kung sa usapin patungkol sa Diyos, may kakayanan si Apostol Pablo ipahayag kung ano ang meron sa biyaya ng ating Panginoon, kung ano ang meron sa biyaya ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, at si Apostol Pablo ay tagapagsalita ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya dahil dito, bago ito matanggap ni Apostol Pablo, ang ministeryo mula sa ating Panginoon, siya muna yung nakatanggap ng biyayang ito personal sa kaniyang buhay upang ipahayag sa marami. Nang ibig sabihin siya ay representative ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng dugo ng tipan na ating pinag-aaralan. Ang dugo ng tipan ang naglinis sa lahat ng pinasang kasalanan ng ating Panginoon Kristo. Ang dugo ng tipan ang nagpabanal uli sa kanila, at ang dugo din ng tipan na ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na tayo'y makipagkasundo sa ating Panginoon Kristo. Kaya ito'y usapan ng kasunduan ng pagpapatubo sa ating Panginoon Kristo. At tagapagsalita nga rito ay si Apostol Pablo, sapagkat nakita niya dun sa kautusan, sa law of Moses, sa kautusan ng mga Hudyo, kahit anong sikap nilang ganapin ang buong kautusan, hindi nila maganap. At minsan ginaganap lamang nila ito dahil sa pagsunod, pero walang kagalakan. Wala yung tinatawag na katuwaan, wala yung pag-ibig, wala yung tinatawag na self-will or willingness sa kanilang sarili para sundin ang law of Moses. Pero yung binanggit dito na to finish my course with joy, nang ibig sabihin, willingness niya yun, na andun yung kanyang kagalangan na kung maipahayag niya ang dakilang biyaya na kanyang tinanggap sa ating Panginoon Kristo, hindi lamang siya, kundi para sa lahat ng mga tao. Kaya dahil dito, gaya ng 4 na kitongin, si Apostol Pablo ay nakasumpong ng dakilang biyaya. At isang katuwaan ito sa kanyang buhay, isang kagalangan ito sa kanyang buhay. Pero alam niya, walang maniniwala kung ito'y ipapahayag niya sa maraming mga tao. Sapagkat kilala niya kung ano ang kalagayan sa reliyon ng Hudyo o doon sa tinatawag na law of Moses. Sapagkat nireject nga ng kautusan ng reliyon ng Hudyo ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang nagpapatay at nagpapako sa krus ay walang iba kundi ang pinakang pinuno sa reliyon ng Hudyo. Ang sabi ron, si Anas at si Caiphas. Kaya dahil dito alam ni Apostol Pablo, kaya hindi siya bumalik doon sa Jerusalem. Nang siya'y tawagin ng ating Panginoong Kristo, ibinilin din sa kanya ng tinig ng ating Panginoong Hesus, huwag ka na munang bumalik sa iyong lupain, sapagkat hindi tatanggapin ang iyong patotoo, kundi sinusugo kita sa mga hintil upang buksan mo sa kanila ang biyayang ito at idilat mo ang kanilang mga mata upang magbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Kaya dahil dito itong tinanggap ni Apostol Pablo, hindi ito basta-basta nasasabihin natin kagaya ng ginto at pilak. Pag ibinabahagi mo, talagang dadaluhong ang lahat at makikibahagi. Pero pagdating dito sa sinasabing dakilang biyaya ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, marami ang nag-aalinlangan dito, pero ito ay isang dakilang biyaya para sa lahat ng mga tao na naghahanap ng katotohanan. Sa lahat ng mga tao na ang kanilang kaluluwa ay nangungulila sa harapan ng Diyos. Sa lahat ng mga tao na humahanap ng katwiran at katotohanan ng ating Panginoon. Ang ebanghelyo ng biyaya ni Apostol Pablo maliwanag sa kanila, sapagkat ito ay may kaganapan sa kanilang buhay o ito'y malapit sa kanilang kalooban. Okay, kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo, to finish my course with joy. Kaya yung biyayang ito na tinanggap ni Apostol Pablo sa ating Panginoon Diyos, hindi ito utos. Hindi ito batas. At ang sinabi niya, yes, katungkulan ko ito. Maybe katungkulan ko ito, kaya ako nabuhay. Kaya ako naririto sa ibabaw ng lupa upang maging kabahagi sa paggawa ng ating Panginoon Kristo, ng ating Panginoon Diyos. Kaya siya rin ang sumulat ng aklat ng Epeso, at sa aklat ng Epeso ay ito ang kanyang sinasabi, na nang una pa man
ay nakikilala na siya ng ating Panginoon. Ephesians chapter 1, verse 4, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ito yung maliwanag na sinasabi na Apostol Pablo bilang patotoo at bilang plano talaga ng ating Panginoon Diyos na kanyang nilakaran. Ang sabi niya, ayon sa pagkapili niya sa atin bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Mga banal at walang dungis, yan ang plano ng Diyos. At ito'y napatunayan ni Apostol Pablo sa kanyang sarili sa pananampalataya, kaya niya isinulat. Verse 5, at tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkupkop tulad sa mga anak sa pamagitan ni Jesucristo sa Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Itinalaga niya tayo, may plano ang ating Panginoon Diyos at ito daw ay yung pagkupkop or else yung adoption or else yung tayo ay muling pumailalim sa pamamahala at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Verse 6, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa ating pinagkaloob na masagana sa minamahal, na sa kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Na ibig sabihin tayo na parito sa ibabaw ng lupa pero meron tayong katubusan. Meron tayong kapatawaran sa pamagitan ng kanyang banal na dugo sa ating kasalanan. At ang sabi rito, ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya na pinagsagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na pinasya sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa kanya sinasabi ko. Si Apostol Pablo rin ang nagtala o sumulat nito sa mga taga-Efeso na sinasabi niya may plano ang Diyos sa ating buhay nung una pa bago pa itinatag ang sanlibutan. Then tayo'y naparito sa sanlibutan. Marami na nauna sa atin at sa panahon natin ngayon dito sa biyayang ito, bagamat sabi rin niya, kinapos ako doon sa mga apostol ng ating Panginoon. Sabi niya, ako yung nasa huli na iniluwal sa kaharian ng biyaya ng ating Panginoon. Pero sabi niya, nagpagal ako dahil sa Ebanghelyo ng Panginoon. Nang ibig sabihin niya rito, may mga panahon. At sa bawat panahon, may mga layunin. At eto nga yung ating sinasabi sa panahon ni Apostol Pablo, sa kanya ipinakilala ng ating Panginoon ang buong hiwaga ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon sa kapangyarihan ng kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos para sa lahat. Ipinakilala kay Apostol Pablo. At ito ngayon, ang biyayang natanggap ni Apostol Pablo, isang malaking katuwaan na siya ay pinagkalooban ng ating Panginoon bilang isang katiwala, dahil ito naman talaga ang plano ng una pa sa pagiging daw katiwala, na ipagkatiwala ngayon kay Pablo o kay Apostol Pablo ang mga biyayang ito, at ito yung kanyang sinasalita. Yung reconciliation sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 20. Kaya dahil dito, unawa ni Apostol Pablo kung ano yung kagalakang kanyang tinatamo. At ito ay kanyang ginagampanan na may buong katuwaan gaya nung 4 na kitongin. Yung 4 na kitongin, alam nila ang kanilang dala at hatid ay isang malaking biyaya na tutugon sa pangangailangan ng kanilang mga kababayan, sa pangangailangan ng kanilang bayan, bagamat walang pasya nang marinig nila ang balitang ito, kundi ang iniisip ng bayan, isang kapahamakan yan. Yan ay isang trap. Alam ng mga taga-Syria tayo ay gutom. Kaya dahil dito, iniwan nila ang kampamento na makita nila ang 4 na kitong ito, marahil ganoon ang kanilang pagkaunawa.
At nang makita ng apat na kitong ito na walang tao, ibabalita sa atin walang tao. Pag lumabas tayo ng ating kuta, ang sabi ron, sa kanila tayo dadaluhungin. At dahil doon, nagkaroon muna sila ng tinatawag na pagsasanggunian, pagtatalo, kuro-kuro, hanggang pa siya ng hari, magsugo tayo ng ilang kawal. At dahil dito, pinuntahan nila ang kampamento ng Syria at napatunayan nga nilang walang tao. At dahil doon, binalita nila sa hari, walang tao sa kampamento ng Syria. At dahil doon, naglabasan ang mga mamamayan sa Syria o mamamayan dito sa Samaria patungo doon sa kampamento ng Syria. At dahil doon, nagkaroon ng kasaganaan. Yung apat na kitongin, ang kanilang sinasalita, napatunayan muna nila sa kanilang sarili. Hindi sabi daw, hindi sinila hinihikayat ang mga taga-Samaria. Subukan natin pumunta tayo sa kampamento ng Syria. Hindi, kundi sila mismo ang unang sumubok. Sila mismo ang unang nagpatunay. Sila muna yung nagtaya ng kanilang sarili at dahil doon pinagpala sila ng ating Panginoon. Natamo nila yung mga biyaya at nang matamo nila ito yung ginagawa nila. Kumukuha sila ng mga biyaya at ibinabaon. Bumabalik sila, kumukuha uli ng biyaya at ibinabaon. Kumukuha uli sila ng mga biyaya at ibinabaon. Pero sabi nila, hindi tamang ginagawa natin. Pag inabot tayo ng pagbubukal liwayway, parusa ang aabutin sa natin sa hari. Sapagkat ang araw na ito ay araw ng mabubuting balita. At ito rin yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Bagong Tipan, sinasabi ng ating Panginoong Kristo, mga talento na ating tinanggap, hindi dapat ibaon. Lalo na kung napatunayan natin na ito'y biyayang mula sa ating Panginoon, huwag tayong pumayag na ito ay ating itago. At sa malaking katotohanan, kung ito ay may katotohanan na ganap sa ating buhay, aalalahanin mo ang iyong kapwa sapagkat ikaw ay galing din sa pagdadalamhati, galing ka rin sa pangungulila, galing ka rin sa kalungkutan ng buhay, galing ka rin doon sa buhay na kung saan ay hindi mo rin alam kung saan ang direksyon ng buhay. Pero nang magliwanag sa iyo ang ebanghelyo ng biyaya ng Panginoon, nagliwanag ka, nakita mo ang mga favor na nagmumula sa Panginoon, nakita mo ang kabukabuluhan o ang layo ng buhay at naalaala mo ay ang iyong kapwa. Kaya nga sabi rito, sisibol yung ating pagiging makakapwa-tao, hindi yung pagiging makasarili. Kaya dahil dito yung pinag-aralan natin na sinasabi ni Apostol o ni John Beloved, na ang kautusan ay nauuwi na lamang sa isa, ang iibigin mo ang iyong kapwa. Yun ay kapag nakapasok ka sa biyaya at nagtamo ka ng biyaya. Pero habang hindi ka nagtatamo ng biyaya, hindi mo magagawang ibigin ang iyong kapwa nang walang pagtatangi. Madali daw ibigin ng kapwa na kaibig-ibig, pero yung mga hindi kaibig-ibig, mahirap daw ibigin yan. At yun naman ang totoo. Okay, dito na lang muna tayo. Baka kung saan tayo mapasuot sa tinatawag na pagiging makakapwa-tao o motibo ng pagiging makakapwa-tao. Dito na lamang sa biyaya ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay, dito sa ating teksto, ang sabi niya rito, at ang ministeryo na aking tinanggap sa Panginoon Kristo, ang pagpapatotoo ng ebanghelyo ng biyaya. Nang ibig sabihin, patutotohanan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga sulat, at ito ay aakma sa mga taong naghahanap ng katotohanan, na hindi lamang basta ebanghelyo, hindi lamang basta salita ng Diyos, hindi lamang basta Biblia, kundi ito ay merong resulta sa buhay ng tao, yung tinatawag na biyaya at biyaya nga, yung kaunawaan. Ibig sabihin ng kaunawaan, yung pagliliwanag. Ng katotohanan sa ating mga buhay. Kaya nga yung sinasabi sa banal na kasulatan, tayo sa ating mga sarili, tayo ay merong nakikitang layunin pa na ninanais ang ating Panginoon Diyos at dun niya tayo tinuturuan, dun niya tayo inaakay. Sabi nga, step by step,
ibinibigay niya sa atin ang kaunawaan sa mga bagay na nararapat nating gawin. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, ang ebanghelyo ng biyaya ng ating Panginoon, ito yung pinag-aaralan natin, quickening. Yung tinatawag na living spiritual, not of the flesh. Nang ibig sabihin yung ating mentalidad, yung ating thinking, yung ating emotion ay nagiging holy at nagiging righteous at hindi nagiging fleshly. At yung sinasabing fleshly ay yung tinatawag na ngipin sa ngipin, mata sa mata. At ang ibig sabihin ng mga bagay na ito yung mga bagay na kung saan ay ayon sa katwiran ng tao. Pero pagdating sa katwiran ng ating Panginoon Diyos, dapat tayong mabuhay sa pamagitan ng katotohanan ng biyaya ng ating Panginoon Kristo o yung pagpapakahayag kung ano yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Ngayon sa ating paksa, bilang life is worth living for. Sa buhay nating ito, napakahalaga na magampanan natin ang purpose of life. Sapagkat si Apostol Pablo, nasumpungan niya yung purpose of life sa tamang panahon. At yung panahon niya, panahon din natin ngayon. Pero yung purpose of life sa buhay ni Haring Solomon, hindi niya napulpil yun. Bagamat napulpil niya yung tinatawag na pinakang kalooban ng ating Panginoon Diyos, yung humingi siya ng karunungan, kaya siya nga lamang yung ibinilang na anak ng ating Panginoon Diyos. Pero sa kanyang kalooban, hindi niya napulpil yung tinatawag na fulfillment of life na gaya na sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya dahil dito iba ang panahon ni Haring Solomon sapagkat wala pang katubusang nangyayari sa kasalanan ng tao. Pero nang dumating na si Apostol Pablo, may naganap ng katubusan at dahil sa katubusan yon, napatunayan niya yung fulfillment of life. At ito yung kanyang pinapatotohanan. At dahil dito kagalakan katuwaan niya na isiwalat ang buong kaliwanagan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. At habang isinisiwalat niya ang mga bagay na ito, ninanais niya yung tinanggap niya sa ating Panginoon, wag lang daw yung tanikala, yung pagkabilanggo, ay ipagkaloob sa kanila ng ating Panginoon Diyos yung kagalakan, yung katuwaan. Kaya sa mga sulat nga niya, sa aklat na isinulat niya rito sa Tesalonica, sa Pilipos, habang siya'y nakabilanggo ay lagi niya sinasabing magala kayo. Magala kayo, pero sinasabi niya magala kayo yung kagalakan na sa inyo na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sapagkat ang Panginoon Diyos ang nagbibigay ng kagalakan kapag nagtatamo ng tinatawag na karunungan mula sa ating Panginoon Diyos o katotohanan o pagkaunawa ng biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Okay, sa aklat ng Proverbs chapter 8 verse 35 sinasabi sa usapin ng karunungan, ang nakasumpong ng karunungan ay nakasumpong ng buhay. At ang karunungan ay ang katotohanan. Ang nakasumpong ng katotohanan ay nakasumpong ng buhay. At ito rin yung ating makikita na mahalaga na tayo na meron tinatawag na accountability to know what is good and evil. Meron tayong accountability rito at dapat ay tayo'y merong pasya na laging naandito sa good at hindi sa evil. Kaya dahil dito yung ating accountability, mahahayag ang katotohanan ng ating Panginoon Diyos at nasa atin yung pasya. Kung yung appetite ng ating kalooban ay may pagkauhaw tayo sa pagkaalam ng katotohanan. Ngayon, kapag nahayag sa atin ang mga bagay na ito, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na nung una pa man, kilala ng ating Panginoon. At ikaw ay inihahanda ng ating Panginoon Diyos para gampanan mo ang isang mahalagang papel na gagampanan mo sa ibabaw ng lupa, na ipahayag mo ang buong katotohanan ng ating Panginoon Diyos. At ito ay mangyayari lamang kapag ikaw muna ang nakatanggap nito. Kaya dahil dito yung pagiging katiwala sa mga bagay na ito, alam niya ni Apostol Pablo. At alam mo rin sa loob mo, bilang nakikinig ng ebanghelyo ng ating Panginoon,
Ano ba ang dahilan ng buhay sa ibabaw ng lupa? Ngayon, kung may hinahanap kang katotohanan, may hinahanap ka na tinatawag na katwiran mula sa Diyos. At dahil dito, kung iyong sisiyasatin ang mga plano ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng banal na kasulatan, step by step, aakayin ka ng ating Panginoon at ang sabi ron, ipapakilala sa iyo ang buong katotohanan at kapag natanggap mo ang katotohanan mula sa Diyos, magdudulot yan sa iyo ng tinatawag na exceedingly joy, full of peace. At ang sabi ron ay full of glory, unspeakable joy. At ito ay sinasabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1, verse 8, na sinasabi ron niya ang ating Paiso Kristo, hindi nyo nakita pero sinampalatayanan nyo, hindi nyo nakita pero inibig nyo, dahil dito ay nagagala kayo ng kagalakang di maisaysay ng pananalita o kagalakang lubos o di masayod at puspos ng kalwalhatian. Kaya dahil dito, iba kasi yung meron kang nakitang katotohanan sa ating Panginoon Diyos kapag nagliwanag sa ating puso, sa ating isipan ang mga biyaya ng ating Panginoon. Mamumuhay tayo na sinasabi ni Apostol Pablo na walang kapintasan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Bagamat sa tao walang problema, sa harapan kasi ng tao, ang ating Paiso Kristo ay bat-bat din ng kapintasan. Pero sa harapan ng ating Panginoon Diyos, walang kapintasan ng ating Panginoong Jesus. Sinasabihan siya ng mga pinuno ng reliyon sa kanyang mga alagad, ba't yung guro ninyo sumasalo sa mga taong makasalanan? Kami bilang mga leader ng reliyon, hindi kami nakikisalamuha sa mga makasalanan. Pero yung guro nyo, walang pasantabi, kaibigan niya yung mga magnanakaw, kaibigan niya yung mga maglalasing, kaibigan niya yung mga maniningil ng buwis. Kahit yung mga patotot ay kasama niya sa pagkain, sa hapagkainan. Pero kaming mga eskriba, kaming mga pariseyo, kaming mga saserdote, hindi namin ginagawa yan kasi kami banal. Kaya ibig sabihin, napakalayo ng kautusan at napakalayo ng biyaya ng ating Panginoon. Isa lang ibig sabihin kung bakit nagkaganon. Sinasabihan ng ating Panginoon Diyos ang kanyang bayan about the law of Moses na huwag nga silang makikisalamuha sapagkat wala pang tumutubo sa kasalanan. Bakit madadamay kayo sa kanilang masasamang gawa? Pero ang ating Panginoon Jesucristo, dahil taglay niya ang biyaya na nagmumula sa Panginoon Diyos, hindi siya mahahawahan ng masamang gawa, kundi yung kanyang mabubuting gawa, iyon ang makakaapekto sa mga makasalanan at ang mga makasalanan manunumbalik sa ating Panginoon. Kaya dahil dito sinabi nga ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad sa Matthew chapter 10 verse 16, nga ba na sinasabi roon ay sinusugo ko kayo gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Kaya dahil dito, magpakatimtiman kayo gaya ng kalapati at kayo ay magpakatalino gaya ng ahas. Matthew chapter 13 verse 16, narito sinusugo kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, magpakatalino nga kayong gaya ng ahas at magpakatimtiman gaya ng kalapati. Kaya ibig sabihin, yung mga lobo, meron din niyang kagandahang loob sa loob nila. Maliit lang na bahagi. Kaya kapag dumating yung tupa, yung kagandahang loob nila, nade-develop, at habang nade-develop yung pagdating ng panahon at sila ay tumitiwala na sa ating Panginoon Kristo, nakikipag-usap na sila sa ating Panginoon Kristo, nakikipag-ugnayan na sila sa ating Panginoon Kristo, at dahil doon, pag dumating sila ng pakikipagkasundo sa ating Panginoon Kristo, yung mga dating lobo magiging tupa. At ang maalaala nila yung kapwa din nila. Na sila'y nakasumpong ng liwanag, nakasumpong sila ng biyaya, at hindi ito batas sa puso ng tao o isang responsibilidad na iniuutos, kundi ito'y may kagalakan na sinasabi ni Apostol Pablo sa ating teksto, to finish my course with joy. Kaya dahil dito, kung ang buhay natin ay magdadala ng liwanag dito sa ibabaw ng lupa, hindi ito pansamantala na dito lamang sa ibabaw ng lupa, hanggang sa kabilang buhay ito. Kung si Haring Solomon, hindi niya nasumpungan ang tunay na buhay. Bagamat yung plano ng Diyos para sa buhay ng tao nakamit niya, at nakamit din ni Haring David.
At ang sabi ron, pinadakila siya. Pinagtaglay siya ng kaunawaan, ng karunungan. Pero labas doon sa biyaya ng bagong tipan. At doon niya nakita pa rin na Solomon may kulang pa rin sa buhay niya. Hindi kompleto ang buhay niya. Sa kabila ng lahat na kanyang tinanggap. At ang Diyos naman ang may bigay sa kanya noon. Kaya nga nung humingi ng karunungan si Hari Solomon, ang sabi ng Panginoon Diyos, ang hiniling mo ay nakalugod sa akin. Yung hindi mo hinihingi, ibibigay ko sa iyo. Kayamanan, kadakilaan, ibibigay ko pa rin sa iyo. Kaya dahil dito, tinanggap nga ito ni Hari Solomon. At ito naman ang hangad lahat ng tao sa pasimula. Yung sinasabing paano masisiyahan ng tao, dapat may pera ka. At kung meron kang pera, dapat maraming kang pera para lang ng gusto mo. Lahat ng ibigin mo ay iyong mabibili. Pero hindi lahat ng mabibili ay magbibigay ng lubos na kasiyahan sa buhay ng tao. At ang tunay na kagalakan, katuwaan sa buhay ng tao, yan yung bagay na hindi kayang bilihin. At yan yung redemption. Yung ating kaluluwang may buhay ay makabalik muli sa ating Panginoon Diyos. At ito yung naranasan ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi nga doon, siya ay ambassador of Christ, tagapagsalita siya ng ating Panginoon Kristo. At dahil dito ministeryo niya yon, pinapatotohanan niya sa kanyang mga sulat, sa aklat ng bagong tipan, yung mga sulat niya, Galatia, Acts, Romans, Galatian, karamihan doon siya ang sumulat noon hanggang doon sa Hebreo, hanggang kay Pilimon. Siya ang may sulat noon at ipinapakilala niya ang hiwaga ng Ebanghelyo. Kaya ang pinakang mahalaga sa bawat isa sa atin, yaman kung tayo naghahanap ng buhay na makabuluhan, maging kagaya tayo ni Apostol Pablo. Or else, maging kagaya ang damdamin natin kapag tayo pinagpala ng biyaya ng Panginoon. Gaya ng 4 na hero, 4 na bayani, ang 4 na kitongin. Nang dumating sa kanilang mga biyaya ng ating Panginoon, di nila sinarili. At dahil dito, naalaala nila yung kanilang kapwa. Ang biyaya ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na sinasabi ni Apostol Pablo, alam niya kailangan ito ng lahat ng tao at karamihan sa mga tao natatago sa kanila ang biyayang ito. At maging si Apostol Pablo nga, dagdag na rin natin, isa siya sa mang-uusig sa mga sumasampalataya sa Panginoon Kristo. Dahil hindi rin siya naniniwala. Pero sabi nga sa Book of Acts chapter 8, chapter 9, at ang sabi ron, ay siya ay tinawag ng ating Panginoon. Na-encounter niya ang ating Panginoon. At dahil dito sumampalataya siya. At nahayag sa kanya ang dakilang biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, sa pagiging makabuluhan ng buhay natin, aalis tayo sa ibabaw ng lupa. Mahalaga na naibigay natin ang pinakang kailangan ng bawat tao. Sabi nga, sa maniwala't sila't sa hindi, ipahayag natin, ipakilala natin, upang sa gayon, para sa mga taong naghahanap, hindi na sila maghahanap, kundi sila'y magsisiyasat na lang, ito ba ay makatotohanan mula sa Diyos? Sapagkat ang sabi nga ng ating Panginoon Kristo sa John chapter 18 verse 37, ang bawat isang ayon sa katotohanan nakikinig ng aking tinig. Kaya ibig sabihin, may mga tao talagang naghahanap ng katotohanan. At harinawa, karamihan sa atin, ay makasumpong ng biyayang ito. At kung ito ang ating magiging buhay, sabi ni Apostol Pablo, ito'y kagalakan sa akin. Maabuluhan ito sa akin. Hindi ko kailangan magpakasasa ng buhay habang nabubuhay na hindi ko alam kung anong mangyayari ng kasunod na buhay pagkatapos ng buhay sa ibabaw ng lupa. Kundi yung kagalakan, katuwaan, tinanggap niya mula sa biyaya ng ating Panginoon habang siya'y nabubuhay ay kagalakan at katuwaan din niya na maibahagi sa maraming tao gaya ng damdamin ng 4 na kitongin. Yung 4 na kitongin, pinagpala na. Ayos na sila. Sabi nga, kontento sila. Masagana na sila. Pero kailangan ibahagi nila ito sa kanilang bayan, sa kanilang bansa. Bagamat hindi tinanggap, hindi rin pinaniwalaan, pero nanaig na rin ang plano ng ating Panginoon Diyos. Ng araw na yon, sumagana nga ang biyaya ng Panginoon Diyos sa mga taga-Samaria.
Mga kapatid, sa ating Panginoon, harinawang maunawaan natin ang mga bagay na ito sa tulong ng banal na Espiritu. Merong magandang layunin ang ating Panginoon bago pa natatagan sa libutan. Kilala ka na ng Panginoon. Kung ikaw ay isa sa naghahanap ng katotohanan, tumugon lang tayo sa katwiran, tumugon lamang tayo sa katotohanan, tumugon lamang tayo sa katwiran. Then matuto tayong makipag-usap sa ating Panginoon Diyos, matuto rin tayo makipag-usap sa biyaya ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo at sa mga aral at turo ng ating Panginoon Kristo. And then hanggang masumpungan natin ang biyayang ito na magliwanag sa ating buhay, malaking tulong yan para sa mga tao naghahanap ng liwanag, naghahanap ng katwiran, naghahanap ng katotohanan. Sa mga bagay na ito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, alam ng 4 na kitongin, mamamatay din sila. At alam din ni Apostol Pablo, mamamatay din siya. Pero may iiwan siyang legacy, may iiwan siyang makabuluhang bagay, gaya ng pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Matagal nang wala si Apostol Pablo, pero yung kanyang mga sinulat ay napapatunayan ko pa rin na ang kanyang mga sinulat ay katotohanan. At ang nagbigay sa kanya nito, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu at sa pamagitan ng biyaya. May naiwang legacy si Apostol Pablo. Nung una mang-uusig siya'y sumisikad sa matulis na bagay, kalaban niya ang ating Panginoon Kristo at ang salita ng Panginoon Kristo. Pero nang ma-encounter niya ang ating Panginoon, nagpakumbaba siya, nagpasakop siya, nagpatubos siya, at siya'y naging light bearer ng ating Panginoon. At kagalakan niya na ang ilaw na ito ay itanglaw niya sa kanyang mga kababayan, sa kanyang kapwa-tao na humahanap ng liwanag at gagabay sa maraming tao hanggang sa pagkakamit ng buhay ng langit. Mga kapatid, sa ating Panginoon, sana ang buhay natin maging kagaya ni Apostol Pablo, na tayo'y may iiwan din legacy, na may iiwan din tayo na ang ating mga patotoo ng buhay ay makakamit din ng ating mga kababayan, ng ating bayan, ng ating bansa, maging ng bansang Israel o ng lahat ng mga tao. May iiwan tayo na tinatawag na gabay hanggang sa pagkakamit ng biyaya mula sa ating Panginoon. Ang taglay ni Apostol Pablo ay biyaya mula sa Ebanghelyo. Doon siya nagpapatotoo, hindi sa ano pa mang reliyon. At dito kagalakan niyang gampanan nito. Dito niya iginugol ang kanyang buhay sapagkat ito'y kagalakan, katuwaan sa kanya na sana'y matanggap ito ng kanyang kapwa-tao. Harinawa mangyari, maganap ang mga plano at layunin sa atin ng ating Panginoon Diyos kung bakit tayo naririto sa ibabaw ng lupa at mapulpil din natin ang ating buhay nga ay maging makabuluhan, maging halimbawa at huwaran tayo upang sa gayon maraming mga tao ang lumapit sa biyaya ng ating Panginoon at makasumpong na masaganang biyaya mula sa ating Panginoon. Bagamat ito po ay hindi material na gaya na nakamit ni Hari Solomon, may kulang. Pero kay Apostol Pablo, hindi material kundi spiritual, pero nasumpungan niya ang tunay na buhay. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, harinawa, mangyari nawa ang nilalayo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli, sa susunod, marami pa tayong pag-aaralan, pero pansamantala, nais ng ating Panginoon Diyos at maging ako, nais ko rin na ang buhay ko ay maging makabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Alam ko, sinasabi ni Apostol Pablo, at nais ko na yun din ang aking lakaran. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, tayo po'y If my people humble themselves and pray, if they seek my